Magandang umaga mga bata. Magandang umaga po, teacher. Kumusta kayong lahat? Mabuti naman po, teacher. Mabuti naman kung ganon. Ngayon, inanyayahan ko kayong lahat na tumayo para sa ating panalangin. Iyuko nyo yung mga ulo at ipikit ang inyong mga mata. Almighty God, you are the source of life. We thank you for all the blessings you have given to us. Thank you for giving us another day to learn something new. Clear our mind and help us focus. Guide us and our teacher as we study and create new learning experiences. We pray in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Ngayon, huwag mo nang magsiupo ang lahat sapagkat sasayaw muna tayo. Nag-enjoy ba kayo mga bata? Opo, teacher. Magaling. Ngayon, maaari na kayong umupo. Ngayon naman ay babasahin ko ang ating pamantayan sa klase. Una, umupo ng maayos. Pangalawa, makinig ng mabuti sa guro. Pangatlo, itaas ang kanang kamay sa gustong sumagot. Pang-apat, irespeto ang guro at mga kaklase. Naintindihan ba mga bata? Opo, teacher. Ngayon naman ay balik-aral tayo. Naalala niyo pa ba ang ating pinag-aralan noong nakaraang araw? Opo. Kung talagang may natutunan kayo sa ating pinag-aralan noong nakaraang araw, ngayon naman ay nais kong alamin kung talagang may natutunan kayo sa ating aralain noong nakaraang araw. Mga bata, meron akong hawak na ballpen dito. Ibibigay ko to sa inyo, pero bago yan, meron akong inihandang mga katanungan na inyong sasagutan. Habang ako'y magpapatugtog ng musika at ang ballpen na hawak nyo ay ipapasa nyo sa inyong katabi. At kapag huminto ang musika at kung sino ang nakahawak ng ballpen ang siyang sasagot sa mga tanong ko. Naintindihan ba mga bata? Opo, teacher. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you... Ang unang tanong para kay Angel, ano ang iyong kakayahan at paano mo ito mapaunlad? Ang aking kakayahan po, teacher, ay kumanta. Mapapaunlad ko po ito sa pamamagitan ng pag-iensayo ng mabuti. Very good. You are up above the world so high. Pangalawang tanong naman para kay Maria May. Sa anong paraan nyo maipapakita ang inyong kakayahan? Maipapakita ko po, teacher, ang aking kakayahan sa pamamagitan sa pagsali sa mga contest. Magaling, Maria May. Like a diamond in the sky. Pangatlong katanungan naman para kay Vince. Paano ninyo mapapasalamatan ang Diyos sa pagbibigay sa inyo ng talento o kakayahan? Mapapasalamatan ko po ang Diyos, teacher, sa pamamagitan ng pag-pray. Magaling, Vince! Dapat pasalamatan ninyo ang Diyos sa pagbibigay sa inyo ng talento o kakayahan. Dapat always tayong mag-pray. Naintindihan ba mga bata?
Opo, teacher. I wonder what you are. Pang-apat na katanungan naman para kay Christine. Ano ang inyong nararamdaman sa tuwing na ipapakita ninyo ang inyong kakayahan? Ang aking nararamdaman, teacher, sa tuwing ipinapakita ko ang aking kakayahan is kinakabahan po at masaya. Dapat masayahan tayo kasi ipinapakita natin ang ating talento sa mga tao. At dapat huwag kayong kabahan dapat huwag kayong kabahan para masanay kayo sa mga taong nakapaligid sa inyo. Naintindihan ba, mga bata? Opo, teacher. Magaling, mga bata. Bigyan ng 5 palakpak ang inyong mga sarili. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon naman, ating tatalakayin ang patungkol sa natutukoy ang iba't ibang karapatan at tungkulin ng bawat bata. Ano nga ba ang karapatan, mga bata? Ang karapatan ay tumutukoy sa mga pangangailangan ng tao upang mabuhay ng mabuti at maayos nang hindi nakakaabala o nakakasama sa ibang tao. Naintindihan ba, mga bata? Opo, teacher. At ano naman kaya ang tungkulin? Ang tungkulin ay anumang kilos na kailangan sa pagtupad ng gawain. At ngayon, mayroon akong ipapakitang larawan sa inyo pagkatapos tukuyin ninyo kung anong karapatan o tungkulin ang nakikita nyo sa larawan. Naintindihan ba, mga bata? Opo, teacher. Okay, sa unang larawan, ano ang inyong nakikita? Kumakain po, teacher. Okay, kumakain. Ang kumakain ba ay tungkulin o karapatan? Karapatan po, teacher. Magaling. Karapatan natin na kumain para maging malusog tayo. Naintindihan ba, mga bata? Opo, teacher. Magaling. Sa pangalawang larawan, ano inyong nakikita? Naglalaro po, teacher. Magaling. Ang paglalaro ba ay tungkulin o karapatan? Karapatan po, teacher. Bakit karapatan? Kasi po karapatan nating makapaglaro upang maging malakas tayo. Para yung mga buto natin ay mabubuhay. Okay, magaling. Sa pangatlong larawan, ano inyong nakikita? Nag-aaral po, teacher. Tama. Ang pag-aaral ba ay tungkulin o karapatan? Karapatan po, teacher. Magaling. Okay, karapatan natin na makapag-aral para sa magandang kinabukasan. Naintindihan ba, mga bata? Opo, teacher. So, kayo dapat mag-aral kayo ng mabuti, okay? Opo, teacher. Sa pang-apat na larawan, ano inyong nakikita? Naglilinis po, teacher. Okay. Ang paglilinis ba ay karapatan o tungkulin? Tungkulin, teacher. Tungkulin? Bakit kaya? Tungkulin natin na maglinis sa ating kapaligiran upang malayo tayo sa sakit. At ngayon naman, may ipapakilala akong mga salita sa inyo at ipapaliwanag ko ang mga kahulugan ng bawat salita sa pamamagitan ng paggamit ng mga ito sa pangungusap. Makinig ng mabuti, mga bata. Unang salita, tamad. Sino sa inyo ang tumutulong sa mga gawaing bahay? Ako po, teacher. At sino naman ang hindi tumutulong sa mga gawaing bahay? Ako po, teacher. Bakit hindi ka tumutulong? Kasi po hindi po ako marunong pa. Ay, dapat huwag tayong maging tamad para makamit natin ang ating mga pangarap sa layunin sa buhay. Naintindihan ba, mga bata?
Opo, teacher. Pangalawang salita, utos. Sinong sumusunod sa mga utos ni nanay o tatay? Ako po, teacher. Magaling. Dapat sundin natin ang mga utos ng ating mga magulang para sa ating sariling kabutihan at sa ating kinabukasan. Tama ba mga bata? Opo, teacher. Pangatlong salita, tungkulin. Sinong may tungkulin sa inyo? Ako po, teacher. Okay, Maria May. Tama yan. Dapat mayroon tayong tungkulin upang ipakita ang ating responsibilidad at malasakit sa ating pamilya, paaralan, at komunidad. Naintindihan ba mga bata? Opo, teacher. Ngayon naman ay may papakita akong video sa inyo. Ito ay tungkol sa Ang Batang Tamad, Kwentong Pambata, Hiraya TV. Makinig ng mabuti dahil pagkatapos ito ay sasagutan kayong mga tanong. Ang Batang Tamad. Magandang araw mga bata! Handa na ba kayo para sa ating istorya? Tara, sabay-sabay nating tunghayan ang kwento ng Batang Tamad. Si Nico ay ang nag-iisang anak nila Aling Sonia at Mang Pedro. Kung kaya't lahat ng naisin nito ay nabibigay agad ng kanyang mga magulang. Nanay, gusto ko po ng laruang robot. Maaari niyo po ba akong ibili? O sige anak, basta magpapakabait ka lang at susunod sa mga utos namin ng tatay mo. Talaga, nanay? Salamat po, nanay. Tuwang-tuwa si Nico dahil agad nabili ng kanyang magulang ang paborito niyang laruan. Ang saya-saya. May bago na naman akong laruan. Whee! Whee! Ang saya talaga ang laro ng bago kong robot. Kinabukasan, habang naglalaro si Nico ng paborito niyang robot, ay inutusan siya ng kanyang nanay. O Nico, pwede bang ibili mo ako ng toyo at suka dyan sa labas para sa lulutuin kong adobo? Inay naman, naglalaro pa po ako. Kayo na lang po muna ang bumili. Dahil sa paglalaro ay hindi sinunod ni Nico ang utos ng kanyang mga magulang. Nagpatuloy lang siya sa paglalaro. Maya-maya pa ay inutusan ulit siya ng kanyang nanay. Nico, tanghali na. Maganda ka ng mga plato at kutsara sa pagkainan. Si nanay naman, naglalaro pa ako eh. Kayo na lang po muna ang maghanda sa lamesa. Muli ay hindi na naman sumunod si Nico sa kanyang nanay at nagpatuloy pa rin siya sa paglalaro. Whee! Whee! Ang saya-saya talaga kapag naglalaro. Oras na ng hapunan at sabay-sabay kumain sila Nico kasama ang kanyang nanay at tatay. Pagkatapos nilang kumain, ay muli na namang nakiusap si Nanay Sonia sa kanyang anak na si Nico. Nico, anak, ikaw nang mag-ayos at maghugas ng mga kinainan. Naku, naalala ko, meron pa nga pala akong dapat gawin. Inay, pwede po bang kayo na lang muna ang maghugas ng mga pinggan? O sige anak, ako na lang ang mag-aayos dito. Lingid sa kaalaman ni Nanay Sonia, ay nagsinungaling lamang si Nico sa kanya upang muli itong makapaglaro. Yehey! Nakatakas ako sa mga hugasin. Nakakatamad kaya gumawa ng mga gawaing bahay. Mas masaya maglaro. Sa pangatlong pagkakataon, ay hindi na naman sinunod ni Nico ang utos ng kanyang nanay. Kinagabihan, habang si Nico ay natutulog, ay napanaginipan niya ang kanyang robot. Ayoko nang makipaglaro sa'yo, Nico. Hahanap na ako ng ibang kalaro. Ha? Bakit naman? Mas masaya kung lagi tayong magkalaro.
Napansin ko kasing dahil sa akin ay hindi ka na sumusunod sa mga utos ng Nanay Sonia mo. Alam mo bang dapat ay lagi kang sumusunod sa utos ng iyong mga magulang? At hindi rin magandang magsinungaling para makaiwas sa mga gawaing bahay, Nico. Masama yun. Pero naisip ko kasi na masaya kung lagi tayong magkalaro. Masaya ako sa tuwing kalaro kita, Nico. Pero dapat ay susunod ka rin sa utos ng iyong mga magulang. Mahalaga na sundin natin ang ating mga magulang. Dahil sa ganitong paraan ay natutulungan at napapasaya rin natin sila. Ayaw mo bang mapasaya ang mga magulang mo, Nico? Siyempre, gusto ko. Gusto kong mapasaya ang Nanay Sonia ko. Kung ganon, alam mo na ang dapat mong gawin, Nico. Dapat ay maging masunuring bata ka. O sige, simula ngayon, susundin ko na ang utos ng aking mga magulang. Maya-maya pa ay nagising si Nico. Nasa tabi pa rin niya ang kanyang paboritong robot at naalala ang kanyang mga napanaginipan. Grabe, kakaiba yung panaginip ko. Tama ang robot ko. Dapat ay lagi akong sumunod sa aking mga magulang. Simula ngayon, ay magiging masunuring bata na ako. Bumangon si Nico at nagwalis agad sa kanilang bahay. Agad na rin siyang sumusunod sa mga utos ng kanyang Nanay Sonia. Kung kaya't lubos ang saya sa mga mukha ni Nanay Sonia dahil sa pagbabagong ginawa ni Nico. Sa huli ay masaya nakikipaglaro pa rin si Nico kasama ang kanyang paboritong robot. O mga bata, may natutunan ba kayo sa ating istorya? Huwag kalimutan, lagi tayong sumunod sa utos ng ating mga magulang. Muli, ako si Raya at samahan niyo ulit ako sa ating mga lalakbayin pang mga aralin. Salamat sa inyong pakikinig. Laging tandaan, sa Hiraya, amad kamay ang kalambang malaya. Paalam! Hanggang sa muli mga bata! Sa napanood ninyong video, sino ang bata sa kwento? Teacher. Okay, Christine. Si Nico po, teacher. Magaling. Anong gusto niyang gawin? Okay, Gia. Maglaro po, teacher. Magaling. Sumusunod ba siya sa mga utos ng kanyang ina? Ako po, teacher. Okay, Jean Rose. Hindi po, teacher. Magaling. Pang-apat, tama ba ang kanyang ginagawa? Okay, Vince. Hindi po, teacher. Bakit hindi tama ang kanyang ginagawa? Kasi po masyado na po siyang tamad. Magaling, Vince. Pang-lima, nagagampanan ba niya ang kanyang mga tungkulin sa bahay? Okay. Okay, Jeneline. Opo, teacher, kasi po pagkatapos ng kanyang panaginip, kinaumagahan po ay sinusunod niya na ang utos ng kanyang ina. Magaling, Jeneline. Pang-anim, nais niyo ba siyang tularan? Bakit? Hindi po, teacher, kasi masyado na po siyang tutok sa paglalaro at hindi niya na po ginagawa ang mga trabaho sa bahay. Magaling. Dapat wag nating tularan si Nico sa kanyang ginagawa kasi masyado na siyang tutok at naging tamad sa mga gawaing bahay. Naintindihan ba mga bata? Opo, teacher. Magaling. Tama ba ang sobrang paglalaro mga bata? Hindi po, teacher. Bakit kaya hindi tama ang sobrang paglalaro?
Kasi po, kapag nasusobrahan po tayo sa paglalaro, teacher, mas nagiging tamad po tayo at hindi na po natin ginagawa yung mga trabaho sa bahay. Tama, mga bata. Dapat wag maglaro ng sobra kasi nakakasama yun. Hindi nyo na sinusunod yung mga utos ng parents ninyo. Naintindihan ba, mga bata? Kaya dapat kapag maglalaro kayo, meron kayong limitasyon. Naintindihan ba? Opo, teacher. Magaling. Ano kaya ang maaaring naidudulot nito sa inyo? So, ano bang naidudulot sa pagsusobrang laro sa inyo? Anong naidudulot niya? Naidudulot niya po, teacher, is pagiging tamad po. Tama. Tandaan, hindi sa lahat ng oras ang paglalaro dahil may iba pa tayong tungkulin o pananagutan sa ating tahanan. Tama ba? Opo, teacher. Dapat din nating ingatan ang mga laruan at kagamitan na ipinagaloob sa atin. Naintindihan ba, mga bata? Opo, teacher. Magaling. So, ano ang paborito ninyong laro? Ako po, teacher. Okay, Jaya. Tombang preso po, teacher. Ako po, teacher. Vince. Luksong baka po, teacher. Okay. Sinusunod ba ninyo ang mga alintuntunin sa laro? Opo, teacher. Mahalaga bang malaman ninyo ang inyong karapatan at tungkulin? Bakit? Opo, teacher. Mahalaga na malaman natin ang ating karapatan at tungkulin dahil ito ay nagbibigay sa atin ng kaalaman kung ano ang maaari mong asahan at kung ano ang dapat gawin. Tama yan, Christine. Paano niyo may papakita ang pagpapahalaga rito? Ako po, teacher. Okay, Kyla. May papakita ang pagpapahalaga sa tungkulin at karapatan sa pamamagitan ng paggalang sa iba at pagtulong sa kapwa. Magaling yan, Kyla. Tama yan. Dapat nating tulungan ang ating kapwa-tao, lalo na yung nakakatanda. At dapat din natin silang igalang. Naintindihan ba, mga bata? Opo, teacher. Ano inyong gagawin kapag natalo sa laro? Mahalagang tanggapin na lang po ito, teacher. Maari kang matuto mula sa pagkatalo, magpahinga at subukan ulit sa susunod. Tama yan, Vince. Dapat tanggapin na lang natin kung natalo tayo o nanalo. Dapat at kapag sa susunod na laro ay mas gagalingan pa natin. Naintindihan ba? Opo, teacher. At ngayon, magkakaroon sana tayo ng pangkatang laro. At ang tawag sa larong ito ay agawan base. Dahil hindi natin ito magagawa class, dahil nga online class tayo, gagawin na lang natin ito in the next meeting kapag makabalik na tayo sa paaralan. Naintindihan ba, mga bata? Opo, teacher. Okay. Ngayon naman ay meron na lang akong karagdagang gawain na inyong sasagutan sa inyong bahay. Kopyahin sa inyong kwaderno ang karapatan na inyong natutunan ngayon. Basahin ito sa bahay. Naintindihan ba, mga bata? Opo, teacher. So, yun lang, mga bata. Paalam. Paalam po, teacher.